with Ate Coring. Kwento natin ay kwento niya rin. Hello! And hi! At mapia nga mafu. Mapia nga mafu. Sa mga ibanag sa Cagayan Valley. At marayaw na aga sa mga tausug sa Sulu. Good morning sa lahat ng mga misis, anumang panig ng mundo. Lalo na dyan sa Hong Kong. Hello! At dito syempre sa studio, ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, wala siyang mga binti, pero buong puso siyang nakikipagsapalaran para sa mga pangarap. Yan ang talented Happy na si Diego Garcia. Baby Bibo, 4 years old cosplayer Anshel, palaban sa outfitan. May OOTD sa kahit anong okasyon. Sa mahal ng gas, tarang magbisikleta at e-bike na lang tayo. Sagot na namin, murang bilihan yan sa Murayta Avenue. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Sa chismisan, palaging buong atensyon siya at hindi daw kalahati kundi dapat buo din ang detaling ikukwento niya. Ang Marites ng Barangay, Laila Chicadora. Good morning, Ate Coring! Mga 95%, oo. Ang alin? Yung chika, kasi yung 5% kayong huhula nun, no, di ba? Ganon? Naku, O sige fresh. na nga. Teka muna, ano nangyari sa bangs? Saan? Sa bangs. Ayan, ginanyan ko muna, di ba? I love it. Tingnan mo to, Ate Coring, ang ganda ng bracelet ko, oh. Gawa sa mga, yung laylayan ng maong na, di Ay, ba? ganon talaga. It's Yes. so nice. Di ba? Walang laylayan tapon. ng duster mo. Pwede rin. Tapos Oo. ito, tinan mo, oh. Ay, cute. O, di ba? Yung hikaw ko, gawa rin sa mga retaso ng maong. Wow! Kanina Oh. namang project yan. Sa mga sa mga single mothers na tinutulungan ng Alagang Kapatid Foundation. Wow! Oh. It's so nice. Ganda, di ba? Okay, ano na naman ang chismis? Ay, naku, ito na nga, Ate Coring. Huling-huli ng mga sosyal na marites. Guess nyo, besh. This 40-ish actor/host na hinahalikan ng leeg ng not one, but two na girlalet sa isang high-end na nightclub. Nako, kasi naman, sabi ko nga, baka naman inaamoy lang yung leeg kung mabango pa sila ate o kaya may lahing vampira. Pero Ate Coring ang sabi, no, auntie, shenglot na kasi si actor/host. Kaya hinahalikan na sa leeg yung dalawa niyang katabing sosyalerang mga girl lalo. Nako, Okay. eto na nga. Oh. Kasi alam mo, Ate Coring, di pa man kasal itong aktor na ito /host na chichismis na talaga siyang babaero at lasinggero. Oh. Ay, nako, kaya naman yung asawa niya, hindi mo naman mapigilan na May maaning. asawa? May asawa at anak, nalilimutan niya yun tuwing nalalasing siya. Kaya nga, sinisinghot at hinahalikan yung leeg magkabilang babae. May asawa at anak. Baka naman hiwalay na. Hindi. Alam mo Ay. ba, sa paningin nating lahat, nako, perfect ang pamilya nila. Ay, ano ba yan? Oo, ang gaganda ng mga anak nito. At wala ka rin namang masabi sa asawa. Okay, so sino naman ang nagkwento sa inyo yan? Ayun nga, mga Nandun din sosyalerang sa club. marites. Naku, talaga nagkagulo ang Mosmaverse sa mga marites of social media. Ganun ba Naku, yun? nakapost na siya dun sa... doon sa... Okay. Naku, grabe! Nako, wag na tayong makisaw-saw dyan. Baka tayo masama rin sa gulo, ano? Oo, kasi kung iisa-isahin mo ang mga matronics dito, lahat sila may kwento din tungkol sa kanilang mga asawa. O, biro mo, lahat sila umoo. I tell you, dapat minsan ang guest mo, Besh, tungkol sa isa sa kanila. Why not? O, di ba? Okay. Si Pera Godmother naman, hindi sumusuko sa paghahanap ng matutulungan at nakahanap ng isang working student na sa palengke na kargador na carry ang lahat ng hindi yung kinakarga niya, kung hindi yung hamon ng buhay sa kanya na deserve daw mabiyayaan ng 5K for you.
mo, kaya mong magtrabaho sa gabi tapos papasok ka kinabukasan? Opo, kung para po sa pamilya ko, gagawin ko po yung the best ko para po makatulong sa kanila. Ay taray, ang bakabait na bata, gwapo pa. May hinahanap akong isang binata na sa edad na 16 years old. Sa halip na natutulog niya yan sa madaling araw, guys, nagtatrabaho na yan para tulungan ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Tara, kilalanin natin siya. Hello, Matrix! Ako ang iyong Pera Godmother. Naku, magtsikahan muna tayo. Itabi mo muna yung notebook mo. Halika. Ikwento mo nga sa akin kung papaano na bago ang inyong buhay, kayong mag-iina, mga kapatid mo, mula nung pumanaw ang iyong ama. Yung pumanaw po yung ano ko po, papa ko, masyado po kaming Nabigla kayo. Ano yung pinakamabigat na responsibilidad na naiwan sa'yo sa paggawa ng tatay mo? mas lalong nakita ko pong nahihirapan yung nanay ko. Ako na po yung nagsilbingan nila, tatay. Ano yung normal na araw mo? Ikwento mo sa akin. Pag-uwi po, matutulog po ako ng mga 3 oras o 4 na oras. Magtitinda po kami ni mama ng gulay. Magbubuhat po ako ng mga gulay, ihatid ko po sa mga tricycle. Tapos pagkatapos ko pong magtrabaho, pag-uwi ko po, bibigyan ko po ng mga baon yung mga kapatid ko. Saka po, gagawa po ko ng mga pinapagawa sa eskwelahan. Pagkatapos po matutulog na ako. Sobrang proud ako sa anak ko kasi kahit hindi pa niya dapat gagawin yung trabahong ganun, pero voluntary po siya nagpursige na kailangan ko mang magtrabaho para matulungan kita, yung mga kapatid ko, mabigyan ko ng baon, pangangailangan nila. Saka nagagampanan po niya yung pag-aaral niya, kahit na nagpupuyat siya sa gabi, pumapasok pa rin po siya everyday. Talagang porsigido po siyang makatapos sa pag-aaral. Minsan, kahit wala kayong pagkain, walang makain, basta meron kayong pamasahe, pumapasok pa rin kayo magkakapatid. Opo. Kasi po, kailangan po namin makapagtapos para magandang trabaho para sa po namin, kinabukasan po namin magkakapatid. Ako talaga naman, Matrix, masasabi ko na napakabuti mong anak dahil sa murang edad, pinili mong maging katuwang ng iyong ina, di ba? Para matulungan ng iyong mga kapatid. Kaya naman, alam ng Pera Godmother mo na deserving kang makilala ni Ate Corinne. Sama ka na muna sa akin sa studio. Gusto mo ba? Let's go? Let's go! Pera Godmother, where are you? Ate Corinne, good morning! Kasama ko ang Hello! napaka-cute na student cargador ng Pasig. Wow, student cargador. Yes, Talaga ba? Oo, sipag, di ba? Oo, tsaka pogi. Oo, di ba? Nagkakargador ka? Opo. Ano naman ang kinakarga mo? Gulay. Gulay, talaga. So, Matrix, bakit ka naman, ilang taon ka na ba? 16 po. 16. Tapos, bakit nagkakargador ka? Nag-aaral ka ba? Opo. Nag-aaral ka. Anong grado na ang... Grade 11 po. Grade 11. O pinagbubuti mo ba yung pag-aaral mo? Opo naman. Oh. But anyway, okay. Paano ka napunta sa pagkakargador? Simula po nung nawala yung tatay ko po, ako po yung yung nagsilbing tatay nila, nakita ko po kasi yung nanay ko na siya na lang po yung nagkatrabaho kaya Namatay yung tatay mo? Opo. Oh, okay. So, ilan kayong magkakapatid? 5. 5? Opo. Lahat ba kayo nagtatrabaho? Hindi, ako lang po. Ako lang. Ikaw lang? Opo. Pangalawa siya sa magkakapatid, pero hindi niya hinayaan na yung mga kapatid niya papasok ng walang baon. Kaya sumasideline siyang pagkakargador. Opo. So kaninong gulay naman yung kinakarga mo? Tito ko po, minsan po, pag maghahatid ng mga gulay sa mga tricycle po nila. Ayun. At saka alam mo, Ate Corinne, natutuwa ako sa kanya kasi kahit parang magdamag yung trabaho, tapos pagpasok sa paaralan, hindi uma-absent. Aba? Dahil kailangan niyang makapagtapos parang yun yung kanyang goal. Diba? Tapos, tumutulong pa siya sa charity ng mga sagip batang palengke para makatulong sa mga kaedad niyang kabataan. Ganon? Opo, Yes. opo. Ito, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Anong gusto mong tapusin? Pangarap ko po is, yung mga kapatid ko po, makapagtapos sila. Saka sana po, ahon po kami sa hirap. Ganon. Hindi, Opo. sa kurso. Anong trabaho ang gusto mo? Seaman po. Seaman.
Kasi nababalitaan siguro niya, no, na medyo malaki-laki ang kita. Opo. Ayun, pagsisiman. Okay, o, tignan natin. Kasi yung ganyang mga nangangarap, dapat, at saka tumutulong sa magulang, tinutulungan din natin. Hindi ba? Para maabot ang pangarap, 5K for you! Dito yan, ha? Saan mapupunta to? Ano po, Sa'yo. Siyempre, yung 1,000 dapat sa'yo yan, buong buo. O tapos, ano pa? ibibigay ko po sa mama ko para ano po, dagdag gastusin po. Ayan. Ang bait talaga ng Bait. bata. Sige po. Meron pa ako bibigay sa kanya, Ate Sige po, Corinne, Ate Ren. school supplies naman para sa mga kapatid niya. Kasi nga, di ba, alam mo na, kuya. May school supplies pa yung mga Oo. kapatid. May bata pa, ilang taon ng bunso? Ano po, 7 years old po. 7 years old. Ay, naku, nakakatuwa naman. Maraming salamat sa inspirasyon, Matrix. Sige Sana po. lahat ng kabataan tulad mo, wala kang bisyo, ha? Wala po. Sigurado ka, Opo. ha? Sigurado. Huwag ka na magsimula. Walang sigarilyo, walang alkohol, walang Wala po. babae Tsaka muna. parang hindi mahagard yung mukha kasi ang gwapo. Oo, pogi. Oo. Ibigyan natin ang litrato niya kay Mr. M. Di ba? Oo, baka naman. Diba? Bekenemen. Si Matrix, buo ang loob nagsusumika para makapag-aral at makatulong sa nanay at mga kapatid. Heto namang sunod nating bisita, kahit nakalahati lang ang kanyang katawan. Buo pa rin ang loob at todo ang pagsisikap para sa kanyang mga pangarap. Hindi hadlang ang kapansanan para sa pangarap. Yan ang talentadong Happy na si Diego Garcia. Milyon-milyon din ang followers niya sa social media dahil sa talento at nakakabilib na pagkatao niya. Looks, check. Singing, check. Dancing, aba, kahit walang mga binti, check na check yan. O mga kamisis, ang savvy nyo sa abilidad ni Diego. And welcome to Face to Face, Diego! Oh, mga kamisi, sigurado ako napapabilib kayo no, sa kwento ni Diego. Kayo ha, ang dami-dami niyong reklamo sa buhay ha. Kayo kaya ang kalahati lang ang katawan. Diba? Sige nga. Nakita niyo naman si Diego, dumating, umupo, walang tumutulong. Ang galing, ano? So, tinatanong ko si Diego dati sa mga nauna kong interviews sa kanya, na siya ipinanganak ng ganito, right? Ano nga ba yun? Habang nagdadalang tao pa lang ang iyong ina, Nagtitake po siya ng pills po. nag-take siya ng pills. Opo. Hindi niya alam. Yes So, po. parang yun daw ang naging sanhi. Kaya ganon. Kumpirmado ba ng doktor yun? Hindi ko po alam po. Pero ang sabi ng doktor po, clarify naman daw po, dala daw po yun ng stress, pagod. Kasi that time po, Ate Corinne, si mama lang po talaga ang tumayong bilang ama't ina Oh, sa aming ilan kayong magkakapatid? 5 po. 5? Ang Oh, galing yes po. naman. Ang dami. Yes po. Pang-ilan ka? Pangatlo po ako sa totoong papa po. Ayun. Okay. So, yun nga ang interesante doon sa kwento ni Diego. Pinanganak siyang ganyan, pero artistahin. In Guwapo. fact, ang pangarap niya, mag-artista. Pwede? Kumakanta at sumasayaw. Ang dami na, milyon-milyon na ang followers sa TikTok. O, paano nangyari yon? Malalaman natin ang kanyang kwento sa aming pagbabalik. Paano nga ba nangyayari na ikaw ay ipinanganak na parang may dagok na ng tadhana o ng buhay, pero ikaw ay lumaki na normal ang pag-iisip, positibo ang pananaw, at maraming nagmamahal. O ayan, bata ka pa lang, ganyan ka na ba? Talaga ba? Oh, yes po. Oo. Inborn na po talaga. So ano ang dynamics nyo sa bahay? Kasi syempre nagsisimula sa bahay yon, ano? So ano ba ang naibigay sa'yo ng iyong mga kapatid at magulang na ikaw ay lumalaki noon na may kumpiyansa sa sarili? Actually, inaalalayan po nila ako ng, lalabas po kami magkakapatid. Gagala po kapag may gusto kami pupuntahan. And, papasok sa school, ganun inalalayan ako na naka-wheelchair po ako that time, Ate Corinne. And, kapag sumasamba po, ayun po.
Ayun. Okay, so kumbaga parang normal din ang touring nila Yes, sa'yo. normal po. Parang wala lang nangyari. Parang kompleto pa rin. Okay, pero ano ang paliwanag sa'yo ng nanay mo? Kung bakit ganon? Hindi ka ba nagtatanong sa kanya? Like nung teenager ka na? Actually, nung teenager po ako, Ate Kurig, tinanong ko na po kay Mama, Ma, bakit iba ako sa mga magkakapatid or sa mga kapatid ko? Oo. Bakit ganito po? Ganito. Napapatanong ako ng twice po, sabi niya. Ano kasi, yun talaga ang pinagkaloob ng Panginoon. Kaya wala tayong magagawa. At alam naman natin na may purpose ang Panginoon kung bakit ipinanganak ka ng ganito. Ang importante, tanggap kita. Ayun. Nakakatuwa naman. Pero hindi lang siya, tanggap ka ng lahat. Tanggap po ako ng lahat po. Eh sa eskwelahan? Ayun, tanggap ako. Pero may mga ano pa rin, na-encounter pa rin na Bullying. Bullying. Oo. Yes, hindi yan nawawala, Ate Kuring. Kasi kung para sa akin, ang bullying is kakambal na po yan sa ating buhay. Kahit saan ka man pupunta, andyan at andyan yan. Kahit gaano ka pa kabait, Ate Kuring, At meron gaano ka meron. pa ka-normal? Ka-normal, yes. Eh ako din, binubuli din ako nung bata ako. Oo. Alam mong ginawa ko, kinaibigan ko silang lahat. Di ba? At nung lumalabas na ako ng TV, pinautang ko pa sila. Pinautang ko pa sila. Oh, biglang pumila, pautang naman Kuring. Oh, ayan. Okay, so ikaw ngayon ay content creator. Kailan mo sinimulan yan? Nag-start po ako as a content creator way back 2019 po, Ate Kuring. Pero una kong sumikat po is sa TikTok po talaga. Ayan, actually, that was during pandemic po yun, Ate Kuring. Anong ginawa mo? Anong sinubukan mong gawin? First content na ginawa ko po sa TikTok is sayaw. Kasi yun yung mga pumapatok eh. Yun yung nagba-viral po. Kasi ang sayaw po kasi para sa lahat ng mga followers ko po, isang malaking hatak po sa kanila. Kasi lakas maka-good vibes po, Ate Kuring. Alam niyo po yun. Yung parang mawawala agad yung ano nila, yung problema, yung lungkot, ganun po. Oo. Yes po. Pero mahilig ka na talaga. Yes, of Kahit course. nung bata ka pa, mag-isa ka sa harap ng salamin. Oo naman Hindi po. ba? Yes po. Sa ngayon, kilalang kilala ka. Yes po, Ate O Kuring. kumikita ka naman sa TikTok mo. Hindi po siya, kumikita yung video sa TikTok, sa Facebook po. Sa Facebook. Yes po. Ayan, kumikita ka na. Yes po, actually, yan po yung naging source ko po habang andito ako sa Manila. Yan po yung talagang kinakapitan ko for my family needs. Opo. Ayo. Totoo ba? Oh, yes po. Wow, okay. So, nanliligaw ka na rin. Baka may girlfriend. Ano po, wala pa po sa isip ko yung love life po, Ate Kuring. Grabe ka naman. Promise to God Totoo po. ba? Totoo ba po. yan? Walang halong biro po. Oo. O anong gusto niyong tanungin kay Diego? Eto, Ate Kuring, si Nancy may tanong. Nababas ka ba sa social media? Oo naman po, many times po yan. Walang araw na hindi ako nababash. Oo. Kapag nag-upload po ako ng mga videos po. Wala silang Anong no? ginagawa mo po? Actually, nasanay na din po kasi ako ate na binabash. Parang ini-ignore ko na lang po. Oo. Ayun, ignore na lang. Yes. Sabay block. Tama. Hindi ba? Hindi ko sila binablock, Ate Kuring, kasi mababawasan yung followers ko. At least kahit binabash nila ako, patuloy pa rin sila Ay, sumusubaybay. alam mo, Tama. sabihin mo ganito, ako walang paa, ikaw walang utak. Tama. Pwede. Di ba, Pwede? Tama. O ayan, nakikilala na natin si Diego. Kaya susunod, malalaman naman natin bakit talented Happy ang tawag sa kanya. Gusto niyo makasample? Yay! Gusto niyo makasample? Yay! Sa aming pagpapalin! Ang tawag kay Diego, talented Happy. At tulad ng sabi ko, ipapakita natin na laban kung laban siya sa pagpe-perform. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay! Handa na siya! Experience! Pa-experience! Tapos ng lahat, nandito pa rin ako. Etong nakatulala sa mundo,
di mo maiisip, di mo makikita. Mga pangarap ko para sa'yo. Hindi ko maisip kung wala ka. Sa buhay ko. Galing! Thank you po. Ang galing. Alam mo, yung mga Thank you ganyan po. ng mga pananaw sa buhay, wala nga kayong karapatang magreklamo. Correct. Tama. Hindi ba ganon? Yes Kung po. ikaw ang magbibigay ng payo sa mga, alam nyo na, kasi ano naman tayo, we are all persons with disability. Okay? Parang ako, ang disability ko, wala akong pasensya. Ako toyo. May toyo talaga ako. Ikaw eh. may toyo. Ako O, kita ikaw, mo na, mahaba. masyado mahaba. Nakakaano. Lahat tayo may mga pagkukulang, di ba? O mga bagay na gusto ko mag-beauty queen, yan lit-lit ko. Paano yun, di ba? So, ano ang payo mo sa mga taong ang tingin nila sa kanilang sarili ay kulang? Siguro ang masasabi ko lang po sa lahat, especially po sa mga katulad ko pong may disability o person with disability po ay wag silang mahiya kung anong meron sa kanila. Kung meron man silang talent na kaya, na sa tingin nila, kaya nila ipakita, ilabas lang nila, ipamalas lang po nila. Kasi hindi natin alam po, Ate Kuring, na yun po ang magdadala sa atin tungong tagumpay. Yes po. At syempre, lagi natin tatandaan that we are all equal, we are all unique. Yes. Kaya palagi natin tatandaan po na magtiwala lang tayo sa sarili natin, na kaya natin lahat ng bagay, na kaya natin na ipakita kung sino tayo at kung ano tayo, especially sa Panginoon po. Ate Yes! ko rin. Yahoo! Na-curious lang ako kay Diego. Kasi sa estado mo ngayon, eto ka, hindi man kumpleto, pero talagang umaariba, thriving ka, hindi ba? Minsan ba naiisip mo, siguro mas bongga ako kung kumpleto ako, o siguro, hindi, God made me this way eh. Eto talaga ako. Actually, sometimes napapaisip po ako niyan po, ma'am, na ano kaya ako kung may paa, siguro. Kung saan-saan ako napupunta, madali na lang para sa akin. Pero napapaisip din ako, kung may paa ako, hindi rin siguro ako ganito ka-successful. Yes! Kung saan po ako ngayon. Kaya I'm so grateful to God na naging ganito ako kasi alam ko lahat, alam ko may purpose ang Panginoon po. Yes! Galing! Ang galing! Thank you, Diego. Patunay ka na hindi hadlang talaga ang sinasabing kakulangan para sa iyong mga pangarap. At eto na nga, natutupad na siya unti-unti. Palakpakan, Diego! Miss, Ate Kuring, binabati ko nga pala kayo sa FAMAS Award po. Oh, wow! For Best News Anchor po. Thank you! Oo nga, salamat. At tanungin niyo kung saan galing ang tsinelas niya. Sa akin. Kay Ate Kuring. Thank you, Diego. Next na, 4 years old na sobrang cute sa kanyang pag-cosplay. Yan si Baby Bibo Anshil. Gusto nyo ba ng e-bike? Pwede din, bisikleta. Makakamura niyan sa Murayta Avenue. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Mga kamisi, sabihin ninyo, naging hilig nyo din ba ang bihis-bihisan ang mga anak ninyo? Yes! Diba? Meron talaga tayong ganon, ano? Pero yung anak ko, si Pilar, ngayon, hindi ko na maturuan. Kung anong gusto niya, yun ang susutin niya. Ang Baby Bibo natin, hindi lang ang nanay niya ang may gustong bihisan siya ng cute na mga damit at costume. 4 years old pa lang ang ating Baby Bibo, pero siya na mismo ang gustong magsuot ng kung ano-anong costume. Wow! Superhero ngayon, prinsesa bukas. At minsan, anime character. O paboritong bida sa isang palabas. Yan ang Baby Bibo natin from Bulacan. Hi, I'm Akita Shirley. I'm Paris and I'm cosplay
4 years old pa lang pero pang main character na ang dating. Tunay na kinagigiliwan siya ng mga nakakakita sa kanya. Tara, kilalanin pa natin ang munting cosplayer na ito. Baby Bibo Anshil, ready, set, transform! Ayan! Ay, apaka-cute naman eh. Apaka-cute. Oh my God, hello! Tingnan nyo naman, oh. Ay, may hila-hila. Ay, ang cute. Yay! Wow! Kasama din natin si Mommy Missy. Missy, wala ka magawa, no? Talagang pinagdiskitahan mo yung anak mo. Napaka-cute. Anshil, ilang taon ka na? 4. Okay. Talaga bang ipinanganak ka na ganyan ang kulay ng buhok mo? Hindi po. Ay, hindi. Ano yan? Wait lang. Wig lang. Okay. Pinanganak ka ba talagang meron ka ng balahibo sa nguso? Hindi? Hindi po. Ay, hindi. Okay. Ito ba ang favorite costume mo? Apo. Hindi ba mainit sa Pilipinas tapos Hindi nakaganyan pa. ka? Hindi. Siguro may aircon sa bahay niyo, no? Oo. Di ba? May dimples siyang, cute ang dimples eh. Bakit mahilig ka mag-costume? Favorite ko po si Fox at si Sailor Moon po at ito pang suot ko po. Okay, so sa lahat ng mga princess, sino ang favorite princess mo? Isa lang po. Sino? Si Cinderella po. Cinderella! Missy, ano ang Ano ang style mo sa mga anak mo? Pauna ba siya? Pangalawa po. Pangalawa? Pero siya lang ang mahilig? Opo. Totoo? Yung panganay ko po kasi lalaki. Okay. So, paano mo nalaman na mahilig siyang mag-dress up? Hindi po, baby pa lang po kasi binibihisan ko na po siya. Oh. Tapos naisip ko nung baby pa siya, ay mas maano kasi lagi na lang princess. Ang ginawa ko po sa kanya, mga superhero naman po. Ay, sinong favorite superhero Sino daw mo, favorite mo? Anshil? Sailor Moon po. Sino? Sailor Moon. Oh, ganun pala. Kala ko si Moana. Kilala mo si Moana? Apo. Yun. Okay. So, may boyfriend ka na? Wala pa po. Ay, wala pa. Parang hinihintay na niya, no? Oh, hindi. Bata pa lang po ako, bawal pa sa akin po yan. At least alam niya, ate ko ring. Okay, ipakita din natin sa mga kamisis natin ang iba't ibang costume ni Anshil. Ano kaya itsura? Sige nga, pakita. Ikaw ba lahat yan? Apo. Wow! Tingnan mo naman. Ang dami. Bata ka pa lang, ganyan ka na talaga pala. So, Anshil, ano ang gusto mo maging pag ikaw ay malaki na? Maging doctor po. Wow! Bagay yan, pediatrician. Tapos nakabihis din. Alam mo, pediatrician, yung gumagamot sa mga bata para pwede ka pa rin magsuot ng ganyan. Di ba? Apo. Hindi ko lang alam kung dadami ang pasyente mo, pero parang okay siya, oo. So, ano ang prinsipyo mo sa pagpapalaki ng anak mo? Kung ano ang hilig nila, yun ang susuportahan mo. Opo, kung ano po yung gusto niya. Kasi siya po talaga yung may gusto ng ganyan. Kunyari po, napapahinga kami sa bahay, walang Mimi, gusto ko ng romampa. Mimi, gusto ko ng mag-costume. Gaganon po siya. Magrampa, ha? Gusto mo talaga rumarampa? Rumarampa po. Naku, yung iba mong anak, ano naman ang hilig? Yung panganay ko po, ngayon po nag-aano siya mag-gitara po. Wala po siyang hilig sa ganyan. So gitara. Naku, Mimi, ganyan, ayaw niya yan. Ayun. So magaling sigurado magiging gitarista yon. Magaling ka daw kumanta. Apo. Experience! Birit daw, birit. Birit. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito din ang dahilan kung ba't ako naglalakbay.
ko naintindihan. Pero ang ganda ng boses mo. Talaga naman, kung yan ang kagigisdan mo every morning, so happy, di ba? Ate ko rin, wait lang. Tinanong mo kasi siya kanina kung sinong favorite niyang superhero. Ang sagot niya si? Sailor Moon. Iharap mo ko baka maiba, maging Lucky Moon. Ay! Half moon. Baby! Half moon. Okay, nako, thank you so much, Anshil. Tuwang-tuwa ang mga batang nanonood sa atin ngayon, ha? Maabot mo sana ang pangarap mo. Thank you, Missy. Next na, bodega ng e-bike at mga bike na makakamura ka sa presyo. Magbabalik ang Face to Face with Ate Coring. Naku, mahal ang presyo ng gas at mahal din ang mga bilihin. Kaya naman, suggestion ni Laila, mag-e-bike at bisikleta na lang daw o kaya maglakad na lang kayo. At may sagap pa siyang chika kung saan daw mura ang bisikleta. Pumunta na daw tayo sa Murayta Avenue. Naiiyak na talaga ako kasi naman 'di ba, lahat na lang nagmamahalan mula sa bilihin, pati na rin sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman ako, focus talaga sa paghahanap ng mga bilihan sa presyong dekalidad at mapagkakatiwalaan. Dahil mahal ang langis, may hinahanap ako Nasaan na ba yun? Dito sa Marikina, may nakita akong murang bilihan ng bisikleta at ng e-bike. Sandali Ay, wala dyan. Ayun! Eto na siya! Let's go! Kilala ko to sabi ko na wala namang iba. Si Ate Coring lang talaga yan. Hindi ba? Eto, kilala ko rin to. Saktong-sakto. Ibig sabihin, andito na talaga tayo sa Kayla's Bike Shop, Sir Popoy! Hi, Ma'am Laila. Good morning, Sir Popoy de la Paz. O, di ba? Ituro mo naman ako sa tindahan mo. Diba? Welcome to Kayla's Bike Shop. Tara. Ano ba to? Balitang, ano ba ito? Chismis o totoo na sa inyo daw matatagpuan ang isa sa pinakamurang bilihan ng mga bisikleta? Yes, ma'am. Totoo po yan. Okay. Bali, mga tinitinda po natin ng mga bisikleta is mamarakta sa supplier from Taiwan and China. Kaya sa atin yung pinakamura. Magkano naman yung pinakamura na bisikleta dito sa inyo? Yes, meron ma'am. Bali, pinakamurang bisikleta natin is mountain bike na 26ER. Saan yun? Ito po, bali 3,500 lang po siya. Totoo? Yes po. Tapos nakikita ko, in fairness do sa plato, hindi lang siya basta isang gear. Yes po. Para pag umaahon kayo, at least hindi naman tayo mahihirapan. Yes. Tapos sir, ang tanong, syempre kunyari, bibili ako sa inyo dito. Meron ba tayong warranty? Yes, meron po tayong warranty. Bali, 5 days service warranty po tayo sa bisikleta. Pero kahit naman lumagpas ang 5 days, pwede nyo rin naman po dalhin dito. Diba sabi nyo nga, meron kayong tag 3,000, meron kayong tag 6,000, di ba? Pwede po bang tawaran yun? Tsaka baka naman po pwede bang mga 2 gives, 3, Sa installment natin, meron naman po tayo iba't ibang financing na pwede natin i-avail. Okay. Punta lang po kayo dito sa bodega or PM lang po kayo sa FB page natin para po ma-assist namin. Ayun. Yung 3,000, sir. Yung freebies, meron. Yes po. Bali, meron tayong helmet, battle cage, at taillight po. Ilaw sa gabi para if ever po na magdadrive sila sa gabi, may ilaw po. Hindi nating ibigay na tips, lalo na ngayon sa mga naiengganyo o gusto na talagang bumili ng bike kasi nga nabubuang na sila sa presyo ng produktong petrolyo. Opo. Well, para sa amin, kami kasi hindi lang kami basta nagtitinda dito sa Kayla's. Tinatanong namin yung customer kung para saan ba nila gagamitin yung bisikleta. O yung mahalaga po yung magtanong kasi baka mamaya hirap lang, benta lang tayo ng benta. Pero alam mo, Ate Coring, ang mas nakakatuwang parte dito, meron ka din silang mga e-bike na hindi mo na kailangan talagang magasolina dahil solar panel na po siya. So we're located at 3 Lilac Street, Concepcion 2, Marikina City, or Waze Kayla's Bike Shop. Pwede rin po kayo mag-message sa FB page namin, Kayla's Bike Shop, Marikina Bodega. Tara, padyak tayo! O di ba nga, dahil sa mahal ng presyo ng produktong petrolyo, mas mainam magpadyak
kesa sa magpagas. O hindi ba, tipid ka na sa gasolina? May extra added exercise pa ang buong pamilya. Pero teka, sabi ko na confirmed. O hindi ba, nalimot ko ang helmet ko, kailangan balikan natin sa bike shop kasi libre yun, sayang. O di ba, Ate Coring? Balik sa inyo sa studio. Pero come on, let's go! Naku, nagmahal na naman ang gas, kaya alam nyo na kung saan kayo makakakuha ng mas matipid na transportasyon para bawas stress sa buhay ninyo. Tara dito sa studio at makipagkwentuhan din kayo sa amin. Sa mga nanonood sa bahay ha, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at itayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas! Makising along kasama ang isa sa mga jukebox queens, Eva Eugenio. Kwento ng influencer na si Sofia at ang kanyang kasama sa buhay na si Yaya Vilma. Walang uuwing malungkot dahil may pa-surprise tayo sa ating studio audience. Itong face-to-face with Ate Coring, harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Face to face, solusyon ay hanapin. Face to face, problema ay ayusin. Sa tulong Thank you po. ni Ate Coring. Face to face. Face to face with